Hi, hello once again. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So pag-usapan natin ngayon, no, kasi 'di ba, nakaka-alarma yung mga mapapanood mo sa social media, naniipit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, no, na nagkakagulo ang mga pamilya. So tandaan natin, ang sa ating buhay, lagi ko nga sinasabi sa mga past video ko, paano ba natin i-align ang ating buhay? Yung ba ay sa pamamagitan ng ating sarili lamang? O sa Diyos na may likha sa atin? Okay, di ba? So, tandaan natin na ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ang ating kaluluwa, no? Ang tunay na ikaw ay ang kaluluwa mo. Nababalik sa Diyos at haharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Kaya yan ang pinakamahalaga na there are some people who do not believe it, no? Na kawawa yung mga yun, no? Just imagine, they do not believe God. Na just imagine, just look at the skies, no? Kaya ba yan buuin o gawin ng isang tao lamang? 'Di ba there is someone, no, na bumuo niyan, no? Na may tinatawag na supernatural power. So sino 'yun? Ang tawag sa kanya. So no other than God. So kaya nakakalungkot yung mga ayaw maniwala kasi ang kanilang paniniwala to see is to believe. No. God is not a person like us. He is a spirit. So how can you see him, no? Si God is parang hangin. You cannot see Him, but you can feel Him. Lalo na ngayon nung natapos ang Biblia kasi 'di ba, natubos na tayo ng Panginoong Jesus Christ, no? Nung nag-ascend na siya, iniwan na lang niya sa mundo ay the Holy Spirit and the Bible. So wala na talaga siya rito. Unlike sa Old Testament na nakakausap talaga, ayon sa Old Testament na nakakausap nila ang Panginoon na may pangungusap na usapan, conversation ganun. So pero hindi naman yan ang aking topic ngayon, no? Na-excite ko lang. Kasi yung iba kasi parang nagmamarunong, nagmamagaling, at tingin nila sa sarili na napakagagaling, no? Dinidisregard nila ang Panginoon. Hindi sila naniniwala sa kaluluwa. Sabi nila, sa science daw, sa physics, ang paniniwala doon ng mga scientists ay, tinan mo nga nung nabuhay ka, wala kang kaalam-alam. Pag namatay ka rin, wala kang kaalam-alam. No, it's not that. Paano ka magkakaroon ng alaala nung ikaw ay sinisilang pa lang? Ha? Wala ka pang buhay nun eh. 'Di ba? Wala ka pang accountability nun, wala ka pa talagang maaalala nun dahil hindi ka pa binibigyan ng buhay ng Panginoon. Wala ka pa sa mundo. Kaya grabe talaga yung mga isip ng tao. Nagmamarunong na, ganyan si Satan. Kaya siya binagsak sa mundo na punta sa hell dahil ganyan ang kaisipan nila, no? Gusto niyang agawin ng trono ni Satan, ng Panginoon, nagmamagaling, nagmamatay. So kawawa itong mga ganitong klaseng tao. No, anyway, yun nga, hindi naman yun yung aking topic ngayon. Kaya lang ko lang sinasidetrack yan kasi nga karamihan sa mga kabataan ngayon, ganyan ang mga mindsetting, nahahawaan sila ng social media na kung saan sinasabi na ang magulang hindi raw nila responsibility, ganyan-ganyan. Binabastos nila, minumura, diba, imagine, di kayo kinikilabutan. Tingnan nyo nga yung mga aso, yung mga bata pag iniwan sa kung saan ang mga magulang na irresponsable, nabubuhay ba sila? Hindi ba namamatay sila? So bakit kayo magmamalaki sa inyong mga magulang? Bakit nyo mumurahin at lalapastanganin ng inyong mga magulang? Malinaw sa Bible yan. Mamaya sasabihin ko yung verse, no? Kahit na nga ba ka o iniwan ka, kung sino may nag-alaga sa iyo, God has purpose kung bakit nangyayari yan. Sabi nga kadalasan ng iba, yung mga Christians, no, na ano yun? Sabi, in everything there is a reason, no? In everything there is a reason why God let that thing to happen sa iyo, no? So hindi tayo dapat nabubuhay on our own. Lagi natin dapat i-consider si God. Ano ba yung tama? We should know how to distinguish what is wrong between wrong and right, no? Sa kabataan, this message is for all of you. Malinaw sa Ephesians 6, chapter 6 verse 1 to 3 na nakalagay diyan na children, obey. May Bible kayo. Kung may Bible kayo, pakisundan niyo po ako para masabi ninyo na nagsasabi ako ng totoo. Kalagay diyan, children, obey your parents in the Lord. Maingay ang mga sasakyan. Parents is right, no? At saka sa dulo pa, bandang 3, nakalagay na excuse me, nakalagay na
hahaba ang buhay mo kapag ikaw ay sumusunod. Ibibless ka at hahaba ang buhay mo. May kaanuhan yun, may counterparts yun. Ibig sabihin, pagka ikaw ay lapastangan, palagay mo, aasenso ka at hahaba ang buhay mo. Di siyempre malinaw, di ba? Hahaba lang ang buhay mo kung ikaw ay hindi lapastangan. Malinaw dyan sa verse na yan. Di ba? Kaya, mapapasin niyo sa ating bansa and around the world, marami ang naghihirap at marami ang maiikli ang buhay, no? Dahil mga lapastangan, mga salbahe, no? Even sa kanilang sarili na lamang, nilalapastangan nila ang sarili nila. Parang galit na galit sila sa mundo na nabuhay pa sila, no? Nakakaawa ang kasing tao, no? Even me, to be honest, hindi naman ako pinabayaan ng magulang ko, no? Pero kasi, dun sa hardships na dinanas ko nung namatay ang tatay ko, I also feel na, sabi ko, ba yan? Ba't pa ba ako nabuhay? Pero when I think deeply, pinaisip sa akin ng Panginoon na binigyan kita ng buhay, no? Binigyan kita ng buhay. Biblically, God has given us life. Kaya kailangan natin yun pahalagahan. Kaya sabi ko nga, ano man ang layunin mo, Panginoon, ano man ang purpose mo of creating me, I have to obey and respect the life that you have given me. Ganun tayo dapat, no? Lalo na sa magulang, no? O balik natin yung ating pinag-uusapan sa between you and your parents, no? Nasasabihin hindi niyo obligasyon ang magulang. Sino ba nagsabi sa inyo ng ganun? We are not talking about obligation or whatsoever, no? Kasi kung may breeding tayong pamilya, hindi natin yan dapat pinag-uusapan ng obligasyon. Mas malinaw sa Bible na dapat tayo ay nagmamahalan. And then when you love, kasama dyan ang care. Kasama dyan ang financial. No? Imagine, ayun nga ulitin ko, pinalaki ka, binuhay ka ng magulang mo, hindi ka itinapon. Kung sino man nagpalaki sa iyo, that God has purpose of what had happened to you. No? Hindi tayo dapat nagmamarunong sa Diyos. Hindi mo ba naiisip yun na kung pinabayaan ka na ng Diyos, pinabayaan ka ng magulang mo, wala ka sa mundong ito, hindi ka dapat buhay. Lalo na yung mga nagsasucceed, no? Yung mga umaasenso, nakakalungkot. Mga tandaan natin, no? Sabi sa Bible, malinaw, sumagot ka na sa iba, wag lang sa magulang, kasi sumpa yan sa akin. Sumpa yan na dadaloy hanggang sa ikapitong henerasyon ng buhay mo kapag hindi ka nagbago at hindi mo inayos ang sarili mo. Okay? So, basahin nyo na lang yan, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Napakaraming verses about family and respect, no? Wala naman dyan sinabi na ang mabuting magulang lamang ang irerespeto. Ang linaw ng sinasabi dyan na kailangan tayo ay magmahalin natin ang magulang, irespeto, no? Kasi ibig sabihin pag minahal at nirespeto, ibig sabihin kasama dyan ang pag-aalaga mo at hindi mo itatapon yan. Kagaya sa una-una hindi ka naman tinapon ng Diyos, mas lalong hindi ka tinapon ng magulang mo. Okay? So nakakalungkot yung mga ganong sa social media na mababasa mo. Alam mo, ang may breeding na pamilya, nagmamahalan yan usually at nagtutulungan. So we cannot question them. Ang mga ganyan kasing nagkalat na mga kaisipan, alam nyo, sorry for this word ha, doon yan sa mga atotohanan lang tayo. Doon yan sa mga pamilya na mga walang breeding, mga sakit, mga ganit, no? Nagwawaisan sa isa't isa. Doon yan nag-come out yung mga ganyang pananalita. No? Kaya nakakalungkot tapos nagkumakalat yung kanilang virus sa buong mundo na hindi naman dapat. Nakakala ng mga kabataan ay tama yung ganung mga prinsipyo. Hindi dinidisregard nila yung prinsipyo ng buhay, dinidisregard nila ang Panginoon, ang utos ng Diyos at ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Wherein, kanino ka ba galing? Sino ka para i-disregard mo ang Panginoon? Tandaan mo, pag dinisregard mo ang Panginoon, nakakatakot ka. Saan ka kaya tutungo? Again, ang tunay na ikaw ang iyong kaluluwa, nahaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Inuulit-ulit ko yan. Kaya nga napakahalaga talaga na ikaw ay nasa simbahan na tama, na may tamang faith, may tamang doktrina. Kasi kahit nagsisimba ka, palasimba ka, hindi yan makakaligtas sa iyo. Kasi simba mo, kababasa mo ng Bible, kagagawa mo ng mabuti. Kung paggawa mo lang pala ng mabuti, pagbasa mo ng Bible, maliligtas ka na. Abay, hindi mo na kailangan ng Diyos. The most important is the faith for you to be saved. Malinaw yan sa Bible. So kapag wala ka niyan, nako, impossible ka na makarating sa langit. And sabi sa ibang version yung I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. 1 John 1:9 ba yun? Hindi ko kabisado yun. Basta yung ganun, paano ka makakarating sa langit kung hindi mo kikilalanin ang si Jesus Christ, no?
So, ang daming pang-question sila, kaya lang hahaba ang video ko masyado kung ay papaliwanag ko isa-isa yung, siguro sa mga next video na lang yun yung ukol sa Bible, yung question nila ibinanggad. May mga tao talaga nagmamarunong na nagmamagaling. May nagsasabi naman, may nababasa ako na maiiba na ito, hindi na ukol sa magulang at kung isa-site ko nga pala to, wag na lang. Maiiba, hindi tayo mafo-focus dun sa anak at magulang. Susunod na lang siguro ng mga video yun. Okay, so yun ganun, no? Na nakakalungkot. So, kailangan mahalin po natin ang ating magulang. Kung gusto natin ipagpalain tayo, gusto natin na humaba ang ating buhay, kahit na may galit ka, alisin mo yan. Magulang mo yun eh. Pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo, tandaan mo, magulang mo yan, dugo mo yan. No? Sabi pa ng iba, wala naman kasi tayo, alam nyo, hindi natin masisisi yan kasi nasa pamilya nga yan kung paano nga kayo pinalaki. Sabihin na natin masama ang magulang nyo, kaya kayo galit. Wala tayong magagawa may purpose si God, bakit diyan ka nabuhay sa pamilyang yan. No? Kaya ako nagpapasalamat ako sa pamilya ko, hindi, lumaki ako, hindi sa pagyayabang, totohanan lang. Ini-spoiled ako ng magulang ko. Kaya ako nga yung anak ko spoiled din. Kaya salbahe. Hindi naman siya bastos. Kaya lang ibig yung palakatwiran. Kasi pag may alam talaga, no, palakatwiran. Akala lang iba pala sagot. Hindi naman, iba naman kasi yung pala, parang gano'n na rin. Pero hindi mo masisi naman yun kasi nasa ganito na tayong panahon, no? So, okay lang naman yun as long as hindi na mababastos. Sabi ko nga, anak, okay lang naman na sumagot ka, huwag ka lang mambastos. Kasi mali na yun. Wala namang problema mga tuwiran. Hindi pala sagot ang tawag doon, mga tuwiran, pangangatwiran. Okay lang. Ako ini-spoiled ako ng magulang ko. Pinalaki nila ako sa pagmamahal. May mga bisyo sila pero pagdating sa amin talaga. Ewan ko lang sa bawang kapatid kasi parang sila. Pero ako kasi, to be honest, bunso kasi ako sa lahat sa iyong kapatid. Hindi naman ako nakaranas ng kasalbahian sa magulang ko. Puro pagmamahal ang naranasan ko sa kanila. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi man sila, pero okay naman ang buhay namin nung kami bata. Ako ba'y bata pa. Yun nga, naghirap lang kami nung namatay na yung tatay ko. So, doon ko lang naranasan na sabi ko, mahirap pala ang buhay. Ayun. So, yun, na-share ko lang. So, kaya, ganun ko kamahal ang aking mga magulang. Okay? So, ganun din dapat tayong lahat. Dahil yun, hindi dahil sa pinupush ko yung sarili ko, kundi yun po ang kalooban ng Panginoon na nasa Bible na dapat nating sundin. No? Nakakalungkot na mga kabataan ngayon, nababurden ako na, yun nga, mababasa mo na gano'n, naglalabasa sa social media, nababurden ako, kaya gumawa na po ako ng ganitong content na bilang payo sa kabataan na susuriin nyo, ano ba yung mga naaaral ninyo, aralin ninyo. Hindi tayo nabubuhay base sa scientific basis lang. Dapat yung ating Bible ang ating susundan. No? Sasabihin nyo, bakit ba Sir Bonnie? Bakit ba yung Bible ang susundan? Siyempre galing tayo sa Panginoon. Yan yung iniwan niyang salita, guide sa atin para habang buhay tayo ay nasa tama ang ating ginagawa. Yan yung Bible na kinaayaw basahin ng lahat. Kasi nga ang gusto nila mangyari, alam mo masunod ang sa kanilang pansariling kagustuhan. Tapos yung iba yun nga, inabanggit ko kanina na ayaw maniwala sa Diyos. Nakakalungkot yung ganun. Anyway, sabi nila, paano daw yung mga nasa ibang relihiyon, hindi raw Christian, tapos ibang relihiyon, hindi raw kinikilala si Jesus Christ, hindi raw sila Kristiyano, yun nga, wala silang faith na ganun, tapos iba mga kanilang pinagagawa, no? Alam nyo naman, puro kasalanan. Paano daw? Alam nyo, ganito lang yan maliwanag sa Bible na sinasabi doon na ang Diyos ay hindi niya hahayaan na mga tao ay hindi makapakinig ng kanyang mga salita, no? Around the globe ang pinag-uusapan. So, possible yan na nakikita ninyong nananatiling mga masama ay talagang hindi na talaga sila sa Diyos. Yes, to be honest, ang sagot ko dyan is they will fall into hell. Kasi sabi nga na sa Bible, gagawa ang Diyos ng paraan para makapakinig sila. Lalo na ngayon sa social media. Ang bilis, ang dami na kasama na ako dun sa nagtuturo ng God's words, pagpapalaganap ng panunumbalik sa Panginoon. I'm not saying about any religion, I'm talking about the relationship to God. Kasi nga ang faith, yan lang naman makakapagligtas sa atin. Wala naman sinasabi na makapagliligtas sa atin ating mga sariling gawa. Wala tayong karapatan ng ganun. Only faith, makikisabit lang po tayo sa Panginoon, no? Kay Jesus Christ. So yun, yes ang sagot ko doon na hindi talaga sila maliligtas, hindi sila makakapunta sa langit. Totoo yun. Kasi kung hindi nila tinanggap. Pero kung tinanggap nila, once na nagpadala, bawa doon sa mga hindi non-Christian countries, nagpadala ang Panginoon, na napakinggan nila dito sa social media ang God's words, pero hindi nila pinakinggan, binaliwala, yun.
Pero yun sa mga nakapakinig at tumanggap sa Panginoon, edi siyempre dapat pa nagpapatuloy, no, sa Panginoon, may faith. I mean, natural, kahit na hindi Christian yun, iligtas yun pagka ganun. Okay? Kaya ako, hindi lang naman sa mga Christian sa maliligtas. Okay? So, kaya dapat po, ang bawat isa sa atin, let's seek God and yun nga, magbasa tayo ng Bible para talagang ang ating tahanan hindi nasisira ni Satanas at hindi nasisira ng mundo. Lalo na ngayon, napakarami ng nagsasalita sa social media na mali-mali. No? Okay, so I hope may natutunan kayo sa aking konting sharing ngayong araw nito. And if you have comments, just comment in the comment box. And I am willing to reply naman. Maraming po salamat and I hope again you have learned. Ay nga pala, mag-subscribe naman kayo. No? Paki-share nyo naman itong mga pinapayo ko, lalo na po sa mga ating mga kabataan. Para na sa ganun ako. We have really to be concerned sa kanila. No? Sabi nga nila, kasi dapat sila talaga ang pag-asa ng bayan. Pinapakita yung kasamaan na ginagawa ng mga kabataan. Instead na dapat na gawin natin positibo yung salita na talaga naman pag-asa sila ng bayan. Kaya lang naman nagkakaganon kasi nga minsan talaga ang mga sa values nga, sa values at kasama na din yung mga environmental factors kung bakit ganon. So, iyon, hindi natin talaga pwedeng sisihin yung mga bata. Kaya napakaganda na may ganitong social media na wherein we can share, no, to each and every one of us ukol sa Panginoon at ukol sa pagiging mabuting tao. Maraming salamat once again. Mahaba na ang ating usapan. Bye-bye!